Hi, good morning guys. Sa aking mga followers, shoutout sa inyong lahat. Sa lahat ng subscribers ko, tsaka mga bashers, no. Regarding dito guys sa ating video, may nagtatanong kasi sa atin na isa sa mga followers, no. Ano daw kaibahan nung PLC sa conventional lang na control? So, umpisa natin sa basic, no. Ano nga ba ang kaibahan nun? So, sa PLC is, syempre, costly yan, mataas ang presyo. Diba? Kasi ang PLC is mahal. Tapos, kapiraso lang naman yung i-automate mo. And then, pwede mo naman gawin sa conventional, which is more on wires lang. So, ang pagkakaiba niyan, costly siya, ang PLC. Kasi, depende sa PLC nga gamitin mo sa unit. Kung anong, tawag dito, kung S7300, S7200, S7400, S712, S715, may bago na ngayon, S718. So, depende yan kung ano yung paggagamitan mo. Kung simpleng wirings lang, pwede ka naman mag-conventional. So, ngayon, about sa mga wirings naman, syempre, less wires sa PLC. Pero, nakadepende pa rin yan sa sequence. No? So, halimbawa, mag-i-stop start ka lang. Stop start ng lahat ng control mo. Bakit mo pa kailangan mag-PLC, di ba? So, pwede ka namang mag-conventional na lang. So, ang magkakaroon ka lang naman dyan is yung wires, yun lang yung magiging magastos mo. Pangalawa, magiging magastos ka dyan sa mga auxiliary contact. Lalo na may marami kang tinatawag nila ng mga interlocking. So, kapag marami kang interlocking, marami kang wires na gagamitin dyan. So, ngayon, marami kang wires, syempre, hindi mo malaman kung saan mo ikakabit. No? So, sa PLC kasi, halimbawa na lang sa stop start. Okay, sa stop start muna tayo. Para basic lang guys, no? Sa PLC, pag stop start ang gagamitin mo, normally, ang mangyayari niya kasi, supply lang sa button, papunta na sa PLC yung kabila. So, bali, 2 wires, papuntang button, tapos 2 wires palabas ng button. So, isang wire papunta sa stop, yung stop papunta ng PLC, ng input. Pangalawa, yung sa start naman, papuntang button, tapos papuntang PLC. So, bali, 4 na wire lang gagamitin mo para makapag-stop start ka. Pero kapag nasa conventional ka, ang ginagamit mong wire is marami. So, unang-una, papuntang line 1, papuntang button. Pangalawa, button ng stop, papunta ng start ng button. Yung start naman, pupunta naman yung kabilang side naman ng button ng start is papunta ng holding contact ng coil, papunta sa kabila. And then yung kabila naman, papunta naman doon sa coil din ng papunta sa coil ng start ng contactor. So, depende yan guys kung paano mo kasi gagamitin yung sequence. Sa PLC kasi guys, pina-shorten na lang po yung wirings mo. So, pinaiksi. So, halimbawa, bibigyan ko ng sample guys. Pakikita ko sa inyo ito. Okay, mayroon tayong board dito, di ba? Ayan. Meron tayong PLC. Ayan, PLC ko. S7300 lang yan. Yan lang yung kaya ko eh. So, meron tayo niyan. May power supply tayo. May contactor, may relay. Itong contactor natin, itong contactor natin na to is 220. So, ito is 24 volts, no? So, ito 220 input, 24 volts output. So, normally lahat naman ng PLC, karamihan, hindi ko sinasabing lahat, no? Karamihan ng PLC is 24 volts input. Meron din naman na AC/DC. May Siemens na AC/DC like S712. Meron ding Omron na ganun din na AC input. Meron ding ibang brand na Allen Bradley na ganun din. Depende kasi sa brand na gagamitin nyo. So, ayan, papakita ko sa inyo yung ano ba yung kaibahan nung magpi-PLC ka or conventional. So, ito lang. PLC muna tayo guys kung paano anong kaibahan. So, may dalawa tayong button guys, no? Ito, dalawang button. So, halimbawa, ito si stop, ito si start. So, ang wiring lang kasi nito is napakadali lang. So, ganito. Meron akong wire dito, no? Ito, wire. So, syempre, lalagay ko yan dito sa normally open. Kabilaan niya, may normally open yan, di ba? So, lagay lang natin dyan. I-terminate natin dito. Kabilaan. Yan. So, sabi ko kanina, ilalagay mo ito sa positive side, no? So, supply muna. Pero mas maganda unahin mo muna yung papunta ka ng PLC para safe ka, no? Para yung kabila
So, ito, gagawin natin ito. Siyempre, una, so stop, normally dapat sa 0.0 yan. So, dalagay natin sa PLC, sa 0.0. Yan. Ganyan. Tapos, ito is, guys, ang button ko is normally open. So, ang magiging program nito ngayon sa PLC is normally closed doon. Pero kung ito ay normally closed, ang magiging program nito sa PLC is open, no? So, ayan, nalagay natin yan dito sa positive side. Pag mga boolean lang kasi guys, 1010 lang yan. So, nagkabit na natin, no? Actually, makikita nyo na yan, eh. Yan. So, ayan, di ba? So, pipindutin ko siya, o, di ba? Magi-input na agad siya. O, pinipindot ko lang siya, may input na siya. So, di ba, less wires ka pagka PLC. Pero costly naman siya dahil di mo naman talaga kailangan ng PLC kung kukunti lang yung ginagawa na program or yung sequence na gagawin mo sa motor control. Pero kung marami ka namang sequential, tapos marami kang interlocking, pwede mo siyang gamitin. So, pangalawa, dito tayo sa start naman. Okay. Tayo sa start. So, wawiringan natin. Yan. Ito, buhay. Wiringan ulit natin. So, again, ito tayo ulit muna kay input bago tayo magpunta sa power. So, input muna tayo. So, 0.1 naman to. Yan. Depende sa address na ilalagay nyo mismo. Kayo kasi mag-program yan eh. Nasa sa inyo na yan kung paano i-program. Actually, nilalagay ko lang sila dito sa power supply kasi wala pa akong terminal block na pinaglagyan. No? So, ito naman, ito naman si green, no? Si start. So, ayan. Pinutin natin. So, meron. No? Ayan. Input na siya doon. Ito din. Nag-i-input na rin ito si stop. Ayan. Okay. So, kukunin natin yung program ngayon. Gagawa tayo ng program, guys. So, makikita ko sa inyo kung paano, ha? So, pareha silang open, di ba? Pareha sila normally open. So, gagawa tayo ng program sa ating PLC, sa ating laptop. Tapos, titingnan lang natin yung ano yan. Mayroon kasing ano yan dito. So, dito, makikita mo na yung ano yan. Part number ng PLC. Yan, kahit dito sa taas, CPU plus 317-2DP. So, ayan. So, wait lang. Kunin ko lang yung ating laptop, guys. So, kaliligo ko lang kasi hindi mainit ngayon. So, saglit lang, ha. So, ayan. Kakabit ko muna yung connection natin sa PLC sa laptop dito. Hindi nyo lagi, guys. May MPI kasi dito. MPI, tapos kabila yung DP. X1, X2 yan. So, ito yan, guys. No? So, higpitan lang natin para di siya nahuhugot. Yan. So, ngayon, nandito tayo sa ating laptop. Kikita ko sa inyo. Yan. Okay. Kita ko sa inyo yan. So, ayan, guys. Kinuha ko yung laptop natin, no? Ayan. So, ayan yung laptop natin. Meron tayong adapter dito. MPI to USB. Meron tayo yan, no? So, last time, inaano natin yan. So, ngayon, syempre, start tayo. Add new device tayo, guys. Add new device. And then, punta ka sa S7300. CPU. So, ngayon, ano to? 2DP. 317, 2DP. Ito. 2DP. So, 317 to ANJ 2ANJ yan to yan double click, so mag-appear sa dyan, no? So paano natin malalaman kung tama yan? So compile muna natin, guys. Compile muna. So subukan ko mag-download, guys, no? Kung gagana, kung yan yun. Pero sigurado naman tayo yan, eh. So ayan, nakita nyo, guys, naka-Profibus siya. So start search na lang muna natin. Search tayo. So, ayan, lumabas siya. Meron siya dyan, PLC. Nakita niya. So, maglo-load lang tayo, guys. Pero wala pa tayong program. So, load natin yan. Ayan. Lumabas siya. Checking for loading. So, tama yan. Stop all. Okay. Load lang natin. So, wala naman tayong program dyan. Load. Ayan.
Papakita ko sa inyo kung paano natin i-ano yun, yung ano lang na yun, na sa stop start, kung bakit mas madali yung PLC. No? So, ayan, meron tayong ano dyan, na-load na natin. So, ibig sabihin, okay yung ano natin. So, dito tayo sa main OB, para sa trial lang, guys. Try natin yung start, stop. So, ayan. So, actually, di ba, nilagay natin doon is open yung start, stop. So, lalagyan natin na close to. So, ayan, ang tag niyan is lagyan natin yan, no? I 0.0. Oops. 0.0. Normally close dapat kasi normally open yung nandun mo. And then normally open, mali di dyan. Dito, normally open dito, si I 0.1. Sobra. Ayan, tapos lagyan natin ng coil. Pwede naman si Q 4.0. So, hindi pa yan gagana, guys, kasi wala pa tayong nilalagay na input module tsaka output module. So, lagay natin yung si ano muna, si Q 4.0. Yung holding contact natin, no? Mahirap kasi isang kamay lang eh. So, may holding contact na tayo dyan, guys, no? So, ngayon, lalagay naman natin si add device ulit tayo rito. Add device. Yan, sa left side, add device. Double click. So, ano tayo kay hindi, dito tayo sa kabila. Dito sa add device. Dito tayo kay PLC. Ayan, dito. So, dito, lalagay mo ngayon kung ano yung meron ka doon. So, DI muna. Digital input. Ayan. Digital input. So, 32 yon, 32 by 24. So, ito. So, isa lang naman ang lalabas dyan eh. So, yan lang yon. Ayan. Double click. And then, sunod. Next. DO naman. Digital output. So, DO tayo. So, 24. Ano naman siya? Ayan. 24. 32 yon. So, ayan. Ulit. Double click. Tapos, save in, compiling, no? And then, download. So, search again. So, ito para sa mga nag-i-start pa lang to, guys, no? Hindi ko sinasabing mahusay ako or hindi ko sinasabing na professional ako. Ito ay ginagawa ko para maturuan yung mga nag-uumpisa at saka yung nagtatanong sa akin, no? So, hindi tayo nagmamalaki kung anong meron tayo. Tinuturuan natin yung mga nahuhuli, mga newbies, ganon. So, ayan, download tayo. Ulitin natin, baka di na-download kasi para na-cancel ng kamay ko eh. So, download ulit natin para sure. Load. Ayan. So, ano ko para medyo lumaki. Ayan. Ayan. Kasi medyo maliit yung ano. So, load na natin. Then, finish. So, na-finish na siya, no? So, ngayon dito tayo sa OB natin. Ito muna pala, guys. Check nyo muna yung address nyo rito. Kung ano yung address na pumapasok dyan. So, properties. Punta kayo properties. Tapos, tingin kayo sa properties ito ng inyong module. So, punta kayo sa IO address. Tingnan nyo kung anong start nyo. So, nag-start siya sa 0. Nag-end siya sa 3. So, 3.7 yan. 0.0 start. So, ngayon, ganun din dito. Tingnan mo rin dito sa, IOS muna. So, ito naman, nag-start siya sa yung output mo. Dito sa output naman. So, yung output address mo naman, so, nag-start siya sa 4.0. Magtatapos siya sa 7.7. So, meaning to say, yung nagawa natin dito sa OB1, yung OB1 mo na yung address mo, so, okay siya. So, ngayon, na-download natin yan, guys. Tayo dito sa device. Natin yan. Pwede natin pala diretso download na yan. Download natin yan. Yan. Tapos search. Tingnan natin kung makikita yan. So, ayan dyan pa rin siya. Load natin. Okay, load. Finish. Start all. Ayan. Start all. Ayan.
Finish. So, makita nyo, nag-i-start si PLC natin. Ayan, ayan, nag-start. So, ngayon, i-online natin, guys. Check natin yung online. Go online. May go online yan. Ayan. So, start ulit. Start search ulit. Tapos, hanapin natin siya. Search pa siya. So, medyo matagal lang yung natin mabagal lang tayo start search tayo. Search siya. So, wala, show all compatible device. 0, wala siya nakita. So, tingnan natin dito. I-online na natin dito sa kabila. Yan, tingnan natin dyan. Hindi niya makita doon So, wala pa rin siya makita. Check natin kung bakit. Try all interfaces. Pero na-download naman natin siya. So, ayan, nakita natin. So, ayan, meron. So, go online na tayo. Ayan. Ayan. Tayo mag-go online na yan dyan. So, ayan, di ba? Dapat normally close ka dyan kasi open yung gamit mong button. No? Pakita ko ulit. So, igigilid natin to guys. Itong ating PC. So, ayan yung ating button. Ito yung stop natin, di ba? No? So, ito yung stop natin. So, ayan. Pag pinress mo yan, di ba nagla-lights? So, makikita mo dito, habang pinipress ko yan, nawawala. Di ba? So, ngayon, i-start ko na. Press ko to si start. Start button. Ito si start button. No? Dapat dito sa kabila mag-holding. Dali lang guys, Medyo mali lang yung ating ginawang Hindi siya dun sa holding contact ni Okay. Babaguhin natin yan. Kasi natin tong ito. Taas muna natin yan. So, dito, lagay tayo yan. Tapos, copy lang natin yan. And paste. Yan. Mali pala ilagay natin ng holding contact. Dapat doon. So, download. Yes. So, online ulit. So, ayan. So, start na natin. Ayan. Diba? Start tayo. So, ayun siya. Nagkaroon siya ng output. So, nag-output na siya dyan. So, i-stop natin. Press ko itong stop. So, stop button. Ayan. So, ganun lang yung simple lang, diba guys? 4 lang na wire. Papunta lang sa Hindi katulad nung pagka-conventional ka, ang dami mong wire na ginamit. Actually, pwede nga rito 3 lang Bali, nag-jumper ka lang dito sa kabila Pero, syempre, sinasimulate lang natin para makita nyo yung kaibahan. So, next natin is yung ano ba yung para dun sa stop-start naman. No? Para sa mga newbie lang po ito na hindi pa alam kung paano, tuturo rin natin. Okay? Wait lang. So, ngayon ito, alisin na natin siya guys, no? Alisin na natin yung connection niya dito sa supply 24 volts. So, nga pala, wala pala akong guys, wala pala akong 24 volts na contactor. So, doon tayo sa 220 na contactor. Okay? Sa next video ko guys, tuturo ko sa inyo paano yung stop start niyan. Kung ano yung sa katanong lang hindi ko na alam siguro sa mga datihan, alam niyo na 'yan. So, paano naman yung baguhan, paano matututo kung di natin tuturuan. So, nanggaling din tayo sa wala, dapat magturo din tayo sa mga wala rin, no? Kung may alam ka, turo mo na lang para at least hindi nagmumukhang kawawa naman yung mga katang tapos lulukohin nyo pa. Huwag tayong ganun sa kapwa natin guys kasi nag-aaral din sila, gusto rin nila matuto, gusto nila magkaroon ng kaalaman. So, yun lang yung sa akin guys. Maraming salamat sa inyo sa mga sumusuporta sa akin. Sana natapos nyo yung video na to. At maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo lahat ng followers ko. Thank you guys. Thank you so much.